Ayos. Ganda. Grano ba yun, man? Lock. Umagang kay ganda na naman ang bumungad sa atin. At ngayong araw, nandito kami sa Talim Island sa probinsya naman namin. Noong nakaraan, nandun tayo sa probinsya ng misis ko. So ngayon, nakabalik na ako dito sa probinsya namin. Almost 15 days na rin ang nakakalipas sa aming bakasyon. At ngayon ay naisipan ko na magpa-harvest sa aming fish farm. Papaharvest ko na yung cage namin kasi medyo naubusan tayo ng budget. Alam nyo naman na sa panahon ngayon, ang bilis na maubos ng pera. Yung isang libo mo, pag nabaryahan, ay sigurado ubos agad. Mga kasama pala namin sa pag-harvest ng fish cage namin ay puro mga pinsan ko. At nagkataon maganda ang panahon ngayon, hindi medyo malakas ang hangin, may hangin, at least hindi medyo malakas. Kasi mas okay na may konting hangin kasi sa sobrang init ng panahon ngayon. At ito, naangat na namin yung unang harvestin namin na fish cage. At ang laman pala nito ay mga maya-maya o big head na almost 1 year din inalagaan ng tatay ko. At ngayon, naharvestin namin siya. Masalamat din ako at nakapundar ako ng fish cage. Lalo na sa oras ng kagipitan o kailangan bayaran ng mga bills ay nakapag-harvest tayo. At ngayon ay kailangan ko ng budget kasi alam nyo naman, tayo mga OFW, sakto lang yung budget natin. At nagpasalamat ako at nakapundar ako ng cage at ngayon na kailangan ko ng pera. Alam niyo naman, kailangan natin labas-labas kasi pagbalik natin sa ibang bansa, sigurado bahay trabaho na naman. Halos 1 taon na rin tong mga maya-maya namin, black mass or big head. Madami kasing tawag sa isda na ito. Pero halos ang tawag namin sa kanya ay black mass. Kasi nga yung ulo niya ay maitim. Bali, 6 na fish cage pala ang aangatin namin at naangat na namin tong isa. Kung dati-rati ay pwede mong dalhin ng isda sa bayan o sa fish port na hindi siya buhay. Ngayon ay requirements na dapat buhay na para fresh yung isda. Para naman yung kumukuha sa atin ay matuwa na pagkuha nila ng isda nila ay hindi na binasa. Kumbaga pagkuha nila ay kumikisay-kisay pa o humihinga pa or buhay pa na ibabagsak natin sa fish port. Pero nung dati, nung sinauna pa lang ay hindi naman kailangan buhay ang maya-maya. Ang dati lang ang kailangan buhay ay tilapia. O dahil nauso na rin sa tilapia na kailangan buhay bago dalhin sa dealer ay nauso na rin sa pagdi-deliver ng maya-maya or black mass. Ngayon natapos na tayo sa isang fish cage. Medyo konti lang nabuhay sa nilagay dito sa fish cage namin. Kasi nga gawa rin ng tubig, minsan pangit ang tubig at sa panahon ngayon na sobrang init ay namamatay din ng mga isda kahit nakababad din sila sa tubig. Dahil mainit din ang tubig na nilalangoyan nila at parang kumokonti yung oxygen sa ilalim ng tubig. Kaya namamatay din sila. At minsan, yung inaasahan mo na may laman na fish cage ay hindi mo alam na patay na pala dahil namamatay din sila sa sobrang init ng panahon. At minsan naman, hindi dahil sa namatay sila, minsan nasisira yung lambat. Kaya sa palaran talaga ang negosyo na katulad ng fish cage o fish farm dito sa lawa ng Laguna. Depende din sa panahon or sa kondisyon ng tubig ang paglaki ng mga isda dito sa lawa ng Laguna. Noong nakaraang taon, ang tagal bago nila lumaki. Kaya ngayon lang ako nakapagpa-harvest. Kaya almost 1 year or more than 1 year bago sila lumaki o bago ako nagpa-harvest. At minsan may mga napapasama na ayungin at biya. Nagulat nga ako dito, yung ayungin sobrang laki talaga. Ang sarap nito isigang or
ilaga lang or sa sinigang sa bayabas. The best ang sinigang sa bayabas nito. Masarap din iprito. At lalo itong mga biya. Minsan lang ako makakita ng biya. Kaya lang nang makahuli or makakuha ng mga biya tuwing mag-aangat lang ng fish cage. Pero sa labas ng Lawa ng Laguna ay bihira na itong makuha. Sunod naman, inaangat na nila yung ikatlo. Ang ginagawa nila dyan ay pangangalos. Magamit kami ng isang mahabang kawayan na binabatak namin o tinutulak namin papunta sa isang corner para doon maipon ng mga isda. At ito na yung ikatlong angat natin. Alam nyo ba doon sa mga pangalawang angat natin o yung una o pangalawa ay sobrang liliit ng isda. Pero hinarbis ko na rin kasi talagang siguro yung hanggang doon na lang ang laki nila. At ito, sinuwerte ako dito sa ikatlo na medyo mahihilab at medyo malalaki ang isda. Laman ng isda. Hindi kasi pare-parehas. Kahit sabay mo siyang inilagay sa fish cage ay sadyang magkaiba. Kahit sabay-sabay mo silang nilagay, magkakaiba yung size nila. Depende na lang kung gaano sila karaming ng kinakain. Kasi dito sa Lawa ng Laguna ay hindi kami nagbibigay ng pagkain sa mga isda. Mismong Lawa ng Laguna ang nagpo-provide ng pagkain ng mga isda. Hindi katulad sa Batangas na pinapakain ng mga feeds na pang-isda para lumaki. Dito sa Lawa ng Laguna, mismong Laguna Lake ang nagpo-provide ng pagkain para sa mga isda. At nagpasalamat ako nitong ikatlong na to, magaganda na yung size ng mga isda at pwede nang harvestin. Yung dalawa ay sapilitan ko na lang na hinarbest kahit medyo mangilo pa lang ang size niya. At nagulat pala ako nito, may nakita akong kakaibang isda. Noong dati, noong nakaraang taon, wala pa akong nakikitang ganitong isda. Isa siyang uri ng tilapia na iba na yung kulay. Yung original na tilapia, itong pinakamalaki. Pero yung orange at saka yung medyo black na may pagka green, hindi yung native dito sa Lawa ng Laguna. Kami na talaga na species na nadadagdag dito sa Lawa ng Laguna. Yung tilapia, isa rin siyang uri ng tilapia pero iba lang yung kulay at iba rin yung lasa. Iba talaga yung lasa ng native na tilapia. Pero alam ko yung orange na tilapia ay may market niya. Hindi naman ganong kamahal ang presyo pero at least may bumibili na. Ngayon ko lang nakita yung isang uri ng tilapia na hindi pa pinapansin dito sa isla. Pero magkakaroon din yan ng presyo pagdating ng panahon. Medyo marami-rami na rin kami nakuha at medyo mapuno na rin ang bangka namin. Mapuno ng tubig. Kaunti pa lang laman yan, puro tubig. Kasi nga kailangan na natin buhayin yung mga black mass bago natin i-deliver sa dealer. At ito na ang ikaapat na harvest namin. At namin itong ikaapat na fish cage, goods din yung size niya. Nasa 1 medya hanggang 2 kilo. Ito yung hinahanap namin na magandang i-harvest. Kasi panalo na sa kilo at panalo na sa presyo. Ang problema nga lang ay kakaunti ang laman kasi nga nagkamatayan din. At yan pala yung mga black mass na sinasabi ko. Tingnan nyo naman yung mga ulo nila ay parang kulay itim. Kaya tinawag na black mass. Malaki yung bunganga nila. Tinatawag din sila na maya-maya, big head. Halata naman pag sinabing big head kasi malaki yung ulo. Ayan pala ang itsura niya. Ito yung good size at good price na hinahanap natin sa pag-harvest. Nasa 2 kilo. Maganda na siyang i-harvest at maganda ang presyo. At may napadpad palang night fish. Ito din yung salot dito dati sa Lawa ng Laguna. Yung night fish. Pero ngayon pinagkakakitaan na to at mas mahal pa sa original na mga isda dito. Alam ko ang presyo na ng night fish nasa 60 kung di ako nagkakamali. Pero alam ko mas mahal siya kaysa sa big head. Kaya pag nakakita ng night fish, nagkakagulo kami. Kasi mahal na yung kilo niyan. Katulad nito, yan yung itsura ng night fish o arwana na tinatawag namin dito. Kaya naman namin tinawag na night fish ay hindi mo siya basta-basta mahahawakan. Dahil pwede kang mahiwa nito sa sobrang talas ng katawan.
Pero yung dating salot na night fish ay ngayon ay pinagkakakitaan na rin namin dito sa Lawa ng Laguna kasi maganda na yung presyo niya. At ngayon naman naghahanap sila ng mga ayungin at biya na nasa sahig habang paalis na kami at pupunta na kami dun sa dealer namin dun sa Binangonan, Rizal. Dadali na namin itong mga isda namin. Yan pala yung mga pinsang ko. Ganito kami dito sa Lawa ng Laguna pag nagtatrabaho sa dagat. Matuyo, mabasa, matuyo, mabasa. Kagandahan lang dito pag tag-init o pag nagtatrabaho ka, pwede kang tumalon sa dagat. Pag nainitan ka, tumalon ka lang at magtrabaho ka ulit. May nakita pala ako sobrang bilis na bangka. Mabilis din yung gasolina niya at magastos. At yan pala yung mga bangka na tinatawag namin na pituya na malalaki at malalakas kumarga. Malapit na pala kami dito sa Fishport sa Binangonan, Rizal. Malayo to sa amin sa lugar namin sa Binitagan. Almost 1 hour ang biyahe papunta sa Binangonan. Ito yung tinatawag namin na bayan or palengke dito sa Talim Island. Akala ko pa noon nung bata ako, pag sinabi ng nanay ko na pupunta kaming bayan, excited na excited ako. Kasi doon lang ako nakakatikim ng Jollibee. At ngayon, nididiskarga na namin yung mga maya-maya na dala namin. Sana naman maganda ang kilo at presyo at size ng maya-maya namin. Ito pala yung itsura ng Fishport dito sa Binangonan, Rizal. Dito halos lahat nagbabagsak ang mga fish farmer ng Lawa ng Laguna. Medyo mahaba lang talagang trabaho ang pag-business ng fish farm. Pagkatapos mong i-harvest sa fish cage mo at ilagay sa bangka, dadalhin mo sa fishport at didiskarga mo naman. Talagang pag taga-isla ka o isang fish farmer, kailangan masipag ka. Hindi ka pwede tatamad-tamad. Sipag at tiyaga at pera ang puhunan ng pagpifish farm. At syempre yung patient mo sa paghihintay sa paglaki ng mga isda. Kasi minsan may higit pa sa 1 taon bago lumaki ang mga isda dito sa Lawa ng Laguna. Minsan nagkakaroon pa ng bagyo na dahilan ng pagkasira ng mga fish cage. Dahilan ng pagkalugi mo dahil sa pagkasira ng fish cage mo at wala kang ma-harvest. Pero lahat naman ng negosyo, kahit ano pa yan, ay sadyang sapalaran. Basta samahan mo lang ng sipag, tiyaga at dasal. Sabi nga, kung walang tiyaga, walang nilaga. Kung hindi para sa'yo yung araw na to, baka bukas ay para sa'yo na. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kung magkamali, matuto ka sa iyong pagkakamali. At matuto kang bumangon para sa iyong pamilya. So hanggang dito na lang mga tolls. Bye!